Isang video mula sa Rappler ang nag-viral noong April 28 matapos ang insidente sa caucus ni mayoralty candidate Sara Diskaya kung saan inilatag niya ang mga plano para sa lungsod. Sa video, tinangkang tanungin ng Rappler reporter na si JC Gotinga kung ang St. Gerard Construction o SGC na pagmamayari ng mga Diskaya ang gagawa ng mga infrastructure project sa lungsod kung manalo siya bilang alkalde. Ngunit isa sa mga kasama umano nitong vlogger ang humarang at tuluyang tumulak umano sa reporter. Pinabulaanan naman ng insidente ng CEO ng SGC na siya ring asawa ni Sara na si Curly Diskaya. Actually, matagal na siya nagko-cover doon habang nagko-focus. Yung reporter na yun, hindi ko siya kilala. Tumatakbo siya at hinahabol niya si Ate Sara at parang gigil, may nakita ko yung mukha niya na may panggigigil kasi nasa likuran niya ako eh. Walang tumulak sa kanya pero bigla siyang sumigaw na wag mo itulak, wag mo itulak. Talagang sinasadya niyang iparinig doon sa kanyang hawak-hawak na video cam yata yun para marinig yung sinasabi niya na parang siya ay sinasaktan o tinutulak. Pero totoo po, nandun po ako, wala po yun. Kasi nasa likod ako, parang siguro ang palayo ko doon sa reporter, siguro mga 3 tao yata yun, ang pagitan ko. Kaya nakikita ko rin naman. Bilang nag-o-observe naman po na nasa likuran lang, parang tas ibinilita kaagad nila sa Rappler, parang nakita ko, parang hindi, parang bias. Kasi una-una, dapat sila ay nagbabalita ng patas na pagbabalita upang paniwalaan po sila ng tao. Hindi parang sila po ay parang campaign, nangangampanya ang tema niya, parang one-sided. Actually, parang hinabol pa niya si Ate Sara na talagang, alam mo yung mga paparazzi sa ibang bansa, na talagang gigil na makakuha ng isang impormasyon. Samantalang yung tanong lang din naman niya is parang sinabi naman din ni Ate Sara sa caucus. Actually, marami silang nagko-cover yung mga vloggers. Alam mo naman yung mga vloggers, minsan pag naglalakad na yung isang kino-cover nila, hindi naman tumitingin yan sa aapakan nila kung sino maaapakan nila eh. Basta ang kanila, katutok sila sa isang tao na tinutok ng camera at kasama doon yung isang reporter. Tapos biglang nagalit siya na, wag mo akong tinutulak. Sa akin lang naman, mas paniwalaan po tayo na tama at hindi po bias ang ating pagbabalita. Mas maganda po yung makita po na sana ng tao na talagang patas yung pagbabalita. Actually, parang parang nagagalit siya dahil tingin niya siguro hindi siya napagbigyan. Pero ang totoo po, meron pong ibang meeting pa po si Ate Sara sa ibang lugar. Kaya po siya nagmamadali na pumunta po sa iba. Katunayan, hindi siya kaagad nakaalis din dahil kinakamayan niya kaliwa at kanan po yung mga supporters po niya. Para sa patas na pamamahayag, kinuha ng iNews Pasig ang panig ng Rappler at ni JC. Anila, lubos na itinatanggi ng Rappler ang anumang alegasyon na sila ay bias o may kinikilingan. Ang masugid nilang paghahabol sa bawat panig ng isang issue ay patunay niyan. With regard to the video, they think it speaks for itself. Isa pa sa mga isyong ibinabato sa SGC ay ang umano'y gumuho na tulay sa Paki, Laguna. Ayon kay Curly, ito ay malinaw na paninira sa kanilang integridad bilang kontratista dahil sa kasalukuyan ay maayos at matatag pa rin ang nasabing tulay. 4 na taon na po ang nakaraan yan, recycle lang po nila yan. So siguro nakakita sila sa YouTube or anong pa mang klase ng history. Yung tulay po na yun ay, nung panahon po na yun, 4 na taon na po ang nakakaraan, yung tulay po na yan ay ginawa po namin. Ang tulay po na yan ay widening of bridge. So, ang ginawa po namin dyan, nagbuhos po kami sa tulay na yan, nagbubuhos kami, basa pa yung konkreto, may formworks kami sa baba. So, ngayon po, hindi inaasahang pagkakataon, umulan po sa dulo na bayan ng Paki, Laguna. At pagkaraan po ng 30 minutes, nung umuulan doon, rumagasa na yung mga troso mula doon sa kabilang barangay, papunta doon sa barangay namin sa Paki, Laguna. At binangga niya lahat ng mga scaffoldings namin sa baba. Noong mga panahon na yun, nagbubuhos po kami ng concrete pouring. At kung makikita nyo nga sa picture na yun, talaga namang may ready-mix concrete na nakaparada dahil yun ang nagbubuhos ng buhos namin. So, ibig sabihin, hindi pa po matigas ang konkreto, basa pa, kaya hindi pa niya kayang suportan ang sarili niya. At katunayan, may mga framing siya or scaffolding sa baba na siya ang sumusuporta para hindi bumigay. Pero tinamaan po siya. Acts of God po siya dahil yung mga troso po, hindi po namin kayang kontrolin yun. Yung mga ragas ng tubig, tinamaan yung lahat ng scaffolding sa baba, nag-collapse po. Wala pong namatay doon, wala pong nadisgrasya. Kasi po, basa pa po yung concrete nung siya ay bumagsak. Pero ngayon po,
4 na taon na po nakakaraan, simula na mangyari po ang bagay na yan, lahat po ng mga dambuhalang truck ay dumadaan po sa lugar na yun at matibay po siya. Wala pong nadidisgrasya. Dahil po siya, yung mga panahon po na yun, ay acts of God po siya, wala po kami magawa, umulan po sa ibang barangay, tinamaan ng scaffolding niya, nag-collapse po ang basa pa na konkreto ng mga panahon na yun, kasi nagbubuhos kami. Pero kung mapapansin niyo po, sa halos ilang libong infrastructure na po na nagawa ng aming company, ito lang po ang nakita nila, na wala na na bumagsak, nag-collapse, kasi ang gusto po nilang palabasin dito siguro, kung itong ang tuloy na to nag-collapse, gagawa pa kaya kayo ng isang magandang hospital, na 11-story na hospital, na 11-story na university, na 11-story na pabahay. Paano nyo gagawin yun kung yung isang maliit na tulay ay nag-collapse na? Parang ganun po ang diwa siguro na gusto nilang iparating in the future. Dumaan po sila ngayon doon, ipagtanong po nila, matibay, mga dambuhala po ang dumadaan doon, mga truck na galing probinsya, na mga dump truck na malalaki, at minsan sabay-sabay pa na dumadaan doon, hanggang ngayon po ay matibay po siya. Samantala, sinagot na din niya ang mga agam-agam ng ilang mamamayan na maaaring kunin ng kanilang kumpanya ang mga kontrata at proyekto sa Pasig City sakaling manalo si Sara bilang alkalde. Una-una po, hindi po namin gagawin yon, at pinagbabawal din po ng batas yan under RA 9184, sapagkat nakalagay po doon sa batas ng RA 9184, bawal pong mangontrata, ang affinity at saka third degree of consanguinity, bawal pong mangontrata. So, ibig sabihin po, kapag nangontrata po ang isa sa mga subsidiary company namin or company namin, ang mangyari po niyan, para po kaming tumalon sa isang kumukulong mantika para maprito at maluto. Ganun po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, pag sumali ka pa doon, manalo o hindi ka manalo sa bidding, ikaw po ay makakasuhan. Dahil una-una, bawal po yun. Labag po sa RA 9184 po yun. Pangalawa, ba't naman namin papasukin pa at mga kontrata sa Pasig City Hall sa pantalang napakalawak po ng aming market sa national. Dito po kami lumaki sa national, dito kami lumawak sa national, billion po ang kontrata namin sa national. Ibigay na lang po natin yan sa mga taga-Pasig o sa iba pang mga bidders na taga-Pasig, makakapagbigay pa sila mas maraming trabaho sa mga taga-Pasig. Mabibigyan pa natin ng mga contractor ng opportunity ng mga taga-Pasig din po. Hayaan po natin, iba naman po ang makinabang doon sa proyekto. Huwag naman pong too much too greedy. Opo, kasi unang-una, yung national projects nga po, hindi na po namin kayang lunukin. Nabubulunan na kami minsan dahil sa sobrang dami ng opportunity. Ba't mo papapatulan itong nandito sa Pasig para gawin yung mga bagay na yun? Nandito lang po kami sa Pasig kasi gusto po namin na mag-iwan po kami, Ate Sara, ng isang legacy na ipapamana pa natin sa mga susunod pa natin ng next generation natin. Pangalawa, pag pinakailaman po namin yan at kami po ang naging contractor dun sa Pasig City, kung sakali mang totoo ang hinala nila, hindi po tayo magiging competent. Magiging competent po ang administrasyon ni Ate Sara kung siya rin ang gagawa, sapagkat hindi niya kayang i-blacklist ang sarili niya, hindi niya kayang pagalitan ang sarili niya kapag hindi magandang performance ng kanyang gawa. Dahil siya rin yun eh. Paano pa pagagalitan? Paano mo i-blacklist ang sarili mo kung ikaw din naman yun? So, mas mabuti po para mapagalitan mo sila, mabablacklist mo kung sino mang hindi nagpa-perform ng mga project, mas mabuting iba po talaga ang gagawa niyan. At hindi ikaw. Para sa ganun po, mas madali mong maigawa at maisakatuparan isang bagay dahil una, madali mo silang sawayin. Madali mo silang tanggalin, madali mo silang pagalitan, dahil hindi ikaw yan. Dahil bawal po sa batas yan. Dahil bawal po yan, at pangalawa po ay hindi po namin yan gagawin sapagkat bukod sa bawal sa batas, marami naman po kaming pinagkakabalahan sa national na talagang yun po ang talagang tunay na mga malalaking projects na naging opportunity namin. Hindi po namin dadalhin dito yung sarili namin kasi yun din po ang magpapahamak sa'yo sapagkat parang yung batas po ng RA 9184 ay parang nilabag mo na kaagad. Nandito po tayo para sumunod sa batas at gawin ng tama at pagbigay ng tamang serbisyo sa mga taga-Pasig. Ibinahagi rin ni Curly ang ilang proyektong nais na isulong ng kanyang asawa para sa lungsod. Ilan sa mga ito ay hango sa mga programa ng ibang syudad at probinsya na napatunayang epektibo. Napakarami pong mga plano namin dahil unang si Ate Sara po para sa kanya, hindi lang siya nakafocus sa mga malaking mga programa at plataforma niya, nakafocus din po siya sa lahat ng mga malilit na programa upang marating ang lahat ng mga nasa laylayan pa. Sapagkat naniniwala siya na ang sakit ng kalingkingan
ay dama ng buong katawan. At minsan nga, yung isang bagay na maliit na nakakapuwing, yun pa ang mas masakit, di ba? So, ibig sabihin, lahat po ng aspects ng mga grupo, ng lahat ng mga committee, ng lahat ng mga iba't ibang uri ng mga nasa na dapat tulungan, covered po ng lahat ng plataforma ni Ate Sara yan. Dahil lahat sila nangangailangan, hindi lang nangangailangan ito rin nangangailangan. Kumbaga lahat po ng mga anak mo, hindi lang dapat ang paborito yung panganay, hindi lang dapat ang paborito ay yung bunso. Dapat yan, pantay-pantay. So maliit o malaki, lahat yan ay binibigyan ng tamang priority at tamang paghahati-hati ng mga pondo. Kaya kung mapapansin nyo, pati PWD, kasama yan sa plataforma ni Ate Sara. All sectors. Lahat ng sector, pati po yung mga solo parent na yan, pati yung mga senior citizen na yan, pati iba't iba pang larangan ng iba't ibang mga sector, lahat po yan ay tutugunan ni Ate Sara. At yung plataforma na yan, magkakaroon po kayo ng resibo. Lagi nyo lang pong panoorin po yung Kuya Curly and Ate Sara ng mga pages sapagkat ito po ang magiging resibo nyo balang araw upang singilin si Ate Sara. Tutupanin lahat ni Ate Sara yan dahil unang-una hindi po namin ni Ate Sara yan iguguhit kung hindi namin kayang ituparin. Kaya namin na iguhit yan dahil yan ay ginuhit namin sa puso at talagang itinaga namin sa bato yan at talagang tutuparin ni Ate Sara yan na mangyayari ang mga bagay na yan sapagkat hindi po kami nagbibigay ng paasa na hindi matutupad po ang pangarap ng bawat Pasigueño. Yan pong lahat ng mga platapormang ilalabas namin. Plataporma na po ng iba't ibang mga LG yan sa iba't ibang dako ng Pilipinas na mga naging kaibigan namin. Tinanong namin sila, Mayor, Gob, Kong, paano niyo po ginagawa itong mga ganitong klaseng bagay? So doon sa pamamagitan na nakakakuha kami ng mga ideas, ngayon, hindi po kami nag-eksperimento. Ito po ay talagang tunay na proven na talagang nag-exist na siya. At hindi po kami nahihiyang manggaya kung ito naman po ay mabuting maidudulot nito sapagkat para sa amin, gayahin mo ang isang mabuting bagay at itapon mo ang mali. So, ibig sabihin, wala pong masama sa panggagaya. Halimbawa, kung ginaya namin yung Makati, isang maganda sa Makati ginaya namin, isang maganda sa Taguig ginaya namin, isang maganda sa Maynila ginaya namin, isang maganda sa Quezon City, Parañaque, kung saan sa mga city ginaya namin yung mga diskarte na lang magaganda. Aba, unique tayo doon. Bakit? Lahat ng kagandahan na meron sila, meron tayo, atin na lahat yun. Pero sila, tag-iisa lang sila ng kagandahan. So, ibig sabihin, wala pong masamang manggaya kung ang gagayahin mo ay magganda. Okay. At huwag mong gagayahin yung mali. Dahil mali yun. So, ibig sabihin po, wala pong magandang manggaya ng mabuti dahil ito ay proven. Hindi ka nag-eksperimento dito. Hindi ka magkakama dito. Hindi ka mag-aksaya dito. Hindi mo masasayang ang pera ng gobyerno dito dahil totoo na. Katulad ng isang natutunan namin kay Gob Tamayo ng South Cotabato, yung zero billing. Nagagawa nila, bakit hindi dito sa Pasig na mayamang lungsod? Bakit sa mga probinsyang marami din naman ang populasyon nila na minsan inuutang pa nila yung kanilang pondo? Diba? Nagagawa nilang zero billing yun. Bakit nagagawa nila yun sa kanilang lugar? Ibig sabihin, kung nagagawa nila yun, kayang gawin dito. Dahil nasubukan nila, ilang taon na nilang ginagawa yan, na zero billing sila, hindi naman sila naghihirap. Hindi naman nababangkrap ang kanilang syudad. At katunayan, patuloy pang umunlad ang kanilang city ngayon. So, dito sa Pasig, pag ginawa ba natin yan, mamumulubi tayo. Kaya nga tayo nangongolekta ng buwis eh. Para saan? Para itulong sa mahirap, para gumawa ng magagandang programa at plataforma para sa mga Pasigueño. Yun ang dahilan kung bakit talaga tunay tayong nangongolekta ng buwis. Para ibalik sa tao, di ba? Sa kabuuan, ipinaabot ng negosyante ang kanilang pangarap na makatulong sa pag-unlad ng Pasig at mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pasigueño. Sa mga naniniwala, maraming po salamat. At sa mga hindi naman po naniniwala, sana po wag po kayo magduda. Sapagkat kami po, ni Ate Sara, katulong po niya, at tutulong po ako sa kanya. Alam kong matutupad ito ni sa Ate Sara dahil kung sakali mang si Ate Sara ay mapagod, ako po ang magiging katulong niya upang sa ganun maibsan ang kanyang pagod. At kami po ni Ate Sara ay akala namin nung araw na ang kaligayahan at ang kaligayahan po ng isang tao ay akala namin makukuha lang namin sa salapi, makukuha namin sa dami ng ari-arian at makukuha namin sa maraming mga sasakyan. At katunayan, yan nga ang ginawa namin. Bumili kami ng maraming sasakyan na akala namin dito namin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Bumili kami ng mga iba't ibang ari-arian, hindi lang dito sa Pasig, kundi sa labas pa ng Pasig.
sa iba pang sa Rizal area, Batangas area. Pero akala namin dito namin matatagpuan yon. Pero ang totoo pala, matatagpuan lang po pala namin yon sa mga taong mabibigyan din naman namin ng tulong. Dahil una minsan, hindi pera pala ang tunay na magbibigay sa inyo ng kaligayahan. Kundi, minsan, pag pinaghirapan mo pala ang isang bagay, ang hirap pakawalan. Pero minsan, kapag pinakawalan mo, doon mo pala makikita ang tunay na kaligayahan, lalo na kapag isang nanay na umiyak at lumapit sa'yo, nabigyan mo ng tulong, kakaibang kaligayahan ang mararamdaman mo na parang ikaw na ang nagbigay, pero parang hindi mo nabibili yung kaligayahang naramdaman mo nung ikaw ay nagbigay ng bagay na yun. Kaya hindi po totoo yun na sa yaman po natatagpuan ng pera, kaya ang sabi nila, babawi yan. So parang ibig sabihin, gusto mo pang madagdagan pala ang kayamanan mo. Ibig sabihin, parang gusto mo pang madagdagan ang problema mo. Parang ganun yun. Gusto mo pang madagdagan yung kawalang kaligayahan mo. Samantalang kaya ka nabibigay dahil dito mo natagtatagpuan ang talagang tunay na kaligayahan dahil nakakatagpo ka dito ng kasiyahan sa ginagawa mo. Dahil kung totoong babawiin mo lang din naman, ba't ka pa nagbigay? Di ba? Ba't ka pa magbibigay? Kasi una-una sa ginagawa mo namang pagbibigay na yan, bakit sigurado ka bang mananalo? Diba? Sigurado ka bang magiging mayor ka talaga at mababawi mo yan? Walang katiyakan na mababawi mo yan. O ibig sabihin, yun ba ang sabing babawiin? Kung tunay na negosyante ka, hindi ka tataya sa isang bagay na hindi sigurado. Diba? O, yun bang pagbigay mo ng pera dahil babawiin mo rin naman, yun ba ay isang tiyak na bagay yun? Attitude ba ng isang tunay na negosyante yun? Hindi. Attitude yun ng isang philanthropist. Yung ganong klase ng bagay. Hindi yun attitude ng isang negosyante. Kasi ang attitude yun ng isang negosyante, lagi siyang sigurado. Dito, sa ginagawa ni Ate Sara na pagiging philanthropist, hindi to sigurado. Bakit? Sa pagiging philanthropist niya ba, sigurado siyang mananalo na siya? Yun ba ang paraan para magbigay ka lang ng magbigay? Ang panalo ay siguradong matitiyak mo na? Walang magsasabi ng katiyakan ng ganyan. Walang katiyakan. Ginagawa lang ni Ate Sara yan at ginagawa ko din po yan. Kasi galing po kami sa mahirap, galing kami sa wala. Naranasan po namin ang tulad ko, naranasan ko ang maging squatter at magtanim ng kangkong. Naranasan ko kung paano mamatayan ng kapatid na hindi mo maipa-hospital, hindi mo maipagamot, wala kang pambili ng gamot. Naranasan namin yung tumira sa isang bahay ni Ate Sara na sinasahod ng timba at palanggana ang tubig ng ulan dahil sa tumutulo ang aming bahay. Naranasan ko rin na maging janitor at sacristan mayor sa simbahan ng Pasig, kapalit ng pag-aaral para makapag-aral ng kolehiyo. Kaya dapat po, wag po kayong maniwala dahil builders kami, dahil kaya namin gawin yan. Maniwala po kayo dahil ito po ay naranasan din po namin. Kasi dati po, nangangarap lang po kami ni Ate Sara na magkaroon kami ng pabahay. Nangangarap lang din po kami ng isang maayos na hospital na pag may nagkasakit ulit na kamag-anak namin ay magiging maganda na ang lahat sa mga hospital. Nangangarap din kami na makapag-aral ako, na makatapos ng university. Pero ngayon po, pangarap pa rin namin yan para sa Pasig. Pero hindi para sa amin. Pangarap namin sa Pasig na magkaroon kayo ng pabahay, magkaroon kayo ng dagdag na hospital sapagkat dumami na po ang population ng Pasig at nag-iba na rin ang trend. Dati po, ang nakakasakit lang po ng mga sakit na pangmayaman, mayayaman lang. Pero ngayon po, ang nakakasakit po ng sakit na pangmayaman, panay mahihirap na. Bakit? Kasi ang mga kinakain po ngayon ng mga mayayaman, natuto na sila, naglo-low carb diet na sila, nagpa-fasting sila, o nag-vegan na sila. At pangalawa, ang mga mahihirap po ngayon, nakakabili na sila ng Coke. Mas mahal pa ang tubig kaysa sa Coke. Kaya minsan Coke na lang iniinom nila. At saka yung mga barbecue, yung mga isaw-isaw, yung kinakain nila, sardinas at dilata, at saka mga noodles. So, nung iba na po, dati po nagkakaroon na ng cancer noon. Yung mayayaman lang, nagkakasakit ng diabetes, hindi kilala sa mahirap yan. Pero ngayon, panay mahihirap na may diabetes. Dati may sakit sa bato, mayayaman lang. Pero ngayon, panay mahihirap na may sakit sa bato. So, ibig sabihin po, nagbago na po ang trend. Mahihirap na po lahat ang nangangailangan ng mga medical attention, hindi na po mayayaman. Kung sino pa yung mayaman, na kaya namang magpagamot sa St. Luke's, yun pa ngayon ang hindi nagkakasakit ng sakit na pangmayaman. Baligtad na pang mahirap na sakit na ngayon ang sakit ng mga mayayaman. At mahirap na ngayon ang nakakasakit na pangmayaman. So sila ang tunay na nangangailangan ng medical attention. Kaya dapat gawin natin zero billing. Kasi marami sila. Para sa ganun po, tuwing sila po ay magpapahospital, hindi sila nag-aalala na sila ay parang ma-hostage, ma-hold up, o parang saan nila kukunin ang pampagamot nila. O minsan tinitiis na lang nila dahil uunahin pa nilang bilhin ang pagkain kaysa bilhin ang gamot. At katunayan, yun ang nagiging parang huling hantungan nila, lalong lumalala ang sakit nila,
at lalong lumalaki ang gastos dahil pag malala na ang sakit mo, lalong mas malaking gastos ang mangyayari sa'yo. At minsan, pipikit mo na lang mga mata mo kaysa gastusan mo pa ang sarili mo kasi naiisip mo, yung perang gagamitin ko sa pagpapa-hospital ko ng milyon, bibigay ko na lang para sa future ng mga anak ko para makapag-aral pa at makakain. Hayaan ko na lang mamatay ako, di ba? So, yan po, malungkot po ang ating kinahihinatnan. Kaya ito pong programa ni Ate Sara, para po ito sa lahat. Kahit mayaman po, pwede ka rin naman pong makinabang dito dahil taga-Pasig ka. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.